Ikinagulat ng CEO nang makita ang ulat ng diagnosis na ipinadala ng kanyang assistant. Sa ngayon nang na-realize ng CEO na ang kanyang asawa na maling iniintindi niya. Talagang may sakit na cancer sa huling yugto ng baga. Sa oras na yun, hindi na kinaya ng CEO na harapin ang kanyang asawa. Nang hindi alam ng CEO, dumating na ang kanyang asawa sa airport. Handang gugulin ang natitirang mga araw niya nang mag-isa sa ibang bansa. Sa katunayan, ilang buwan na ang nakalipas, matapos ipilit ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagpa siya na makipag-ayos sa CEO nang hindi sinasaalang-alang ang nakaraan. Ngunit nang sila at ang CEO ay mag-ingatang lumapit sa isa't isa. Biglang nakatanggap ng tawag ang babae mula sa ospital. Sinabihan siya ng doktor matapos ang unang diagnosis, na siya ay tunay na diagnose na may sakit na cancer sa huling yugto ng baga. Ang balitang ito ay parang kidlat sa tanghaling tapat. Agad itong nagpanik at upang hindi masanay ang presidente. Nang hindi nauunawaan ang hirap ng babae, galit sa kanyang anak dahil pinaunlakan ng CEO na makausap siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa CEO nang may layunin. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka dito. Agad umalis ang CEO matapos marinig yun, nang walang nauunawaan ang hirap ng babae. Nang makita niya ang CEO na umalis sa tabi niya, doon lamang nagsimulang umiyak ang babae. Pagkatapos ay hindi na siya makatayo at bumagsak sa lupa. Patuloy na dumudugo ng sariwa ang dugo, saka nawala ng malay. Nang magising ang babae, siya ay nasa kama sa ospital na. Noong oras na yun, sinabi ng doktor sa babae na siya ay may huling yugto ng kanser sa baga. Binalaan siya ng doktor na magpahinga ng maayos. Huwag magmadali o magtakbuhan. Sinabi rin ng doktor na maaari lamang mabuhay ang babae ng 1 buwan. At umiyak ng walang pag-asa ang babae. Gayunpaman, pinili ng babae na magdusa ng mag-isa. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniisip ng CEO ang mga sinabi ng babae sa kanya. Iniisip na hindi talaga siya minamahal ng babae, patuloy na umiinom mag-isa sa bar. Habang tinitiis ng babae ang hirap ng sakit mag-isa, naglalakad mag-isa sa kalsada sa gabi. Biglang dumudugo ng sariwa ang dugo, at nakita ito ng CEO na dumaan. Nangyari yun, ang babae ay bumagsak sa lupa. Patuloy na dumudugo ng sariwa ang kanyang bibig. Swerte na hindi iniwan ng CEO na gano'n na lang. Huminto ang kanyang sasakyan at lumapit sa babae. Handa na siyang gastusin ang natitirang araw niya nang mag-isa sa ibang bansa. Sa kanyang malubhang kalagayan, agad siyang sumakay sa sasakyan nang hindi masyadong nag-iisip. Pagkatapos, silang dalawa ay pumunta sa ospital. Hey, ikaw ba ang kasintahan niya? Halika, tulungan mo akong pindutin ng kaunti. Kaya ko mag-isa. Matapang ka, lumabas ka agad sa ospital bago pa gumaling ang sugat. Wala akong pera. Ang balanse ng account ay may 100 milyon. Sapat na ito para simulan ang bagong buhay mo. Di ba? Huwag mo akong papayagang makita ka ulit sa hinaharap. Pumunta ka na kasama ang pera. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang mga bagay na hindi malinaw. Hinahanap ka na ng isda. Huwag na huwag mong ipahalata sa akin ito. Ibukas. Anong nangyari? Walang anuman. Kaya ko naman mag-isa. Sorpresa. Inay. Anong araw ngayon? May maliit pala tayong cake na kakainin. Siya ay agad naglabas ng kanyang emosyon sa kanyang anak na babae ng sadya. Dahil ang inay ay laging abala sa paghahanap ng pera. Bigla na lamang tinawagan ng babae ang ospital. Kaya't nagpa siya siyang magkaayos sa CEO nang hindi iniisip ang nakaraan. Handa na siyang gastusin ang natitirang araw niya nang mag-isa sa ibang bansa. Masarap, di ba? Kumain ka pa ng marami. Salamat, inay. Ang pagmamahal ay laging naririnig. Ang inay ay laging nagmamahal sa iyo. Pagmamahal. Tandaan mo, kahit wala ang inay sa tabi mo, dapat mo ring laging tandaan. Laging mahal ka ng inay. Inay, anong sinabi mo? Pagmamahal. Itago mo ito. Mamaya, buksan mo kapag talagang kailangan mo na ito. Anong biro mo ngayon, nanay? Bakit mo ito ibinigay sa akin? Ayaw mo na bang magkasama ulit? Huwag mo akong iwanan. Namimiss. Malapit na akong magkita sa tatay. Batang babae, sasanduin kita. Hente. May importante ba? Dapat mo akong tawagan. Batang bata, sa totoo lang, mayroon tayong isang anak. Anong panibagong biro ito, Tito? Hindi ko kailangan ng bagong tatay. Ikaw lang sapat na bilang tatay ko. Namimiss. Ano bang nangyari sa pagkakamis mo? Naka-off ang teleponong tinatawagan mo. Hintay ka. Saan galing ang batang pasaway? Hindi ako isang batang pasaway. Ako ay narito upang hanapin ang aking ama. Ano ang pangalan ng iyong ama? Nagtatrabaho ba siya dito? Ito ang aking ama na si President S. Oo, Bo Hansi. Tatay ko pa rin ba si Bo Lau? Sige, bilisan mo. Bilis, aalis na. Malapit na tayong magkita sa tatay. Pumunta ka na. Hintay. Batang maliit. Anong pangalan ng tatay mo sabi mo? Bo Hansi. Ano? Eto, subukan mo. Tita, 6 na taon ka na ba? Tita. Paano mo nalaman? Kilala mo ba ang tatay ko?
Tunay na batang babae mula sa bundok Kiaoyan. Siyempre kilala. Kilala ko ang batang ito. Umuwi ka na lang. Ako na ang maghahanap ng tatay niya. Sige, bagong-bagong awit bibi. Nasaan ang tatay ko? Ang tatay mo ay kaibigan ng tita. Wala siya dito. Dadalhin ka ni tita para hanapin ang tatay mo. Paano? Salamat. Tita Kuko. Hinanap pa ba ni Xiaoxi? Hindi. Anong nangyari? Nakita ko sa CCTV na tumakas siya. Hindi kinuha kapag tumatawag. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Huwag kang mag-alala, bata pa siya. Malamang hindi siya malayo. Agad kitang hahanapin. Nahanap mo na ba? Hindi pa. Nagsipag na akong maghanap sa buong complex. Ano na? Baka hindi. Kailangan ba nating hanapin si Bo Hansi? Oo. Sigurado akong siya ang ama. Tawagan ko muna ang espesyal na asistante. Kung malalaman ni Hansi ngayon. Nawala mo si Xiaoxi. Hindi kanya papayag ang makita si Xiaoxi habang buhay mo. Nawala si Xiaoxi. Kung malalaman ni Bo tungkol dito, ako na ang bahala dito. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin si Xiaoxi. Kiyu, huwag kang mag-alala. Hindi alam ni Xiaoxi kung nasaan si Boss Ong. Ganito, magpunta muna tayo sa kumpanya. Magpunta sa kumpanya. Assistant, nakita mo ba ang batang ito? Oo. Kasama niya si Miss Song, si Lagui. Tita, bakit mo ako dinala sa ospital? Hindi mo ba sinabi na ikaw ang anak ni Hansi? Siguradong dadalhin ka ng tita mo para sa DNA test. Niloko mo ako, dinala mo lang ako pauwi. Tingnan mo kung saan ako pupunta. Hindi ako pupunta. Tatay, sagutin mo agad ang telephone. Ama, ako si Sikin. Bilis, iligtas mo ako. Ako'y dinukot. Tawagin mo ang sinumang tatay, hindi maniniwala si Hansi G na ikaw ang anak niya. Hindi sinasagot kapag tinatawagan. Ang teleponong tinawagan mo ay hindi sumasagot. Hindi ako pupunta. Bata, kung talagang ikaw ang tunay na anak ni Hansi G, huwag mong sisihin ang masamang tiyahin. Pakawalan mo siya, Sikin. Inay, okay ka lang ba? Patawarin mo ako, hindi na ako tatakbo nang walang pakialam. Bakit ka nagpapanggap ng ganito para kanino? Wala akong ginagawa sa kanya. Dinala ko lang siya para sa pagsusuri ng DNA. Tingnan mo ang munting babae na ito. Siya ba talaga ang anak ni Hansi G? Ang sampal na ito, because of you, makes her Hansi G's daughter. Ang sampal na ito dahil sa iyo'y nang agaw ka ng Sikin. Dahil sa iyo, ginawa mo siyang prinsesa ng Hansi G. Ang sampal na ito, sinusumpa ka. Cheuyu, sapat na. If you dare touch her again, gagawin ko. Inay, tayo'y umuwi na. Uwi na tayo. Dahil sa iyo, naging anak siya ni Hansi G. Ama, pumunta ka para iligtas ako. Kangan. Sinabi mo sa akin, tinatawag mo siya na Kangan. Dahil sa iyong ina, Kangan ang iyong ama. Kaya tinatawag siyang Kangan. Miss ka na niya, miss na rin kita. Sige, magtataka ko ulit. Ngayong taon, 6 na taon ka na. Miss, huwag ka nang magsalita. Inay, tito ay totoo. Ngayong taon, 6 na taon na. Ang resulta ng DNA test ay lumabas na.